Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos mahuli ang anak ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya ng pinagpabawal na damo. Nagpakita naman ng suporta si Senator Robin Padilla at nakitaan kaagad ang butas ng mga pinklawan at hiniling na magbitiw ito sa pwesto bilang DOJ Secretary. Attorney Topacio, may banat din sa mga pinklawan na humihiling na mag-resign na si DOJ Secretary Boying Rimulya. Narito ang full report. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Naging matagumpay ang ginawang pagdakip ng PDEA sa anak ng DOJ Secretary Boying Rimulya na si Juanito Jose Diaz Rimulya III. Nakuha kay Rimulya III ang 937 grams ng ipinagbabawal na damo na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.3 million pesos. Samantala, panawagan naman ng mga pinklawan. Magbitiw na dapat sa kanyang pwesto si DOJ Secretary Boying Rimulya. Ayon kasi sa mga panawagan ng mga supporters si Laila de Lima at mga kakamping, sa ngalan ng delikadesa o hindi sapat na ang kanyang assurance na hindi siya makikialam sa kaso ng kanyang anak. At dahil nga sa balitang ito, may banat naman si Attorney Topacio at ayon pa sa kanya, Dear Olalos, si Laila nga, siya mismo ang sangkot sa droga. Hindi ninyo pinag-resign ng senador. Bakit si Boying Rimulya pinagre-resign ninyo? Anak lang niya ang sangkot. Gusto ba ninyong isama sina Gilbert at Governor John Vic? Mga tiyo lang sila. Hypocrites, end quote. Nagbigay naman ng kanyang suporta si Senator Robin Padilla. Aniya, ang pagkakamali ng anak, hindi pagkakamali ng ama. Lalo na ang pagkakasala ng anak ay hindi pagkakasala ng ama. Vice versa. Narito ang buong pahayag. Ang pagkakamali ng anak ay hindi pagkakamali ng ama. Lalo na ang pagkakasala ng anak ay hindi pagkakasala ng ama. Vice versa. Ang magulang ang gumuguhit ng kapalaran ng anak. Ngunit ang magsasagawa ng kinabukasan nito ay ang anak. Ako ay nasa likod ni Secretary Boying Rimulya sa pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Bilang ama, naiintindihan ko po ang pagdurugo ng kanyang puso at tibay ng kanyang dibdib. End quote. At eto naman ang naging pahayag ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya sa mga taong pilit na binabati ko siya. To make everything clear, I will not intervene nor influence my son's predicament. And I have not done so in any way. A person should always face the consequences of their action, and I will let justice take its own course. I thank the PDEA for doing their job without fear or favor. I have no conflict with them. This is a very difficult time for me and my family, but this is nothing compared to what so many Filipinos are going through. And I will respect the justice system. And I wish my son a path to redemption. End quote. Ito po ang sabi ni Jesus Crispin Remulla. Resignation never entered my mind and it will not. Yan, palaban po ito. Because I have a clear conscience and this is probably the best example of the justice system. There's only one thing that can make me resign. When President Marcos himself tells me I'm no longer useful to him. If that happens, I will resign. Tama po yan. Susundin ba natin yan? Lahat po yan. Diyos ko, ano ba sinabi nila na hindi sila pabor sa gobyerno? Ikaw ba ang una nilang pinag-resign? Hindi naman eh. Di ba? Resign lahat, resign. Ano ba ang si Pangulong Duterte kung makikinig sa kanila, di matagal na nag-resign. Wala silang kredibilidad.
para sila yung magpasya. Minority sila. No, yun yung nakakalimutan nito mga talunan na dilawan eh. Ay yung mga talunang dilaw at pink, minority kayo. Sa demokrasya, majority ang nasusunod. No? Baka yan yung hindi nyo nare-realize sa mapupurol yung utak. Kaya si Remulla, ang katunayan po, the best po yan, nasan ba ang anak ni Remulla? Laya ba yung anak ni Remulla? Hindi raw sila naniniwala na hindi yung anak ni Remulla ay magkakaroon tayo ng katarungan sa anak ni Remulla. Tanong ko, nakalaya na ba yung anak ni Remulla ngayon? O eto po si Ramon, hindi, anong pangalan nun? Yung si Mark Anthony Fernandez. Marami po nagsasabi. Ito po, before na naging DOJ si before naging DOJ si Remulla. O ano ba kaso ni Mark Anthony Fernandez? Pareho lang din sila yata nung anak ni Remulla. Pag magkasindami lang, may pwede posibilidad talaga na makalaya. Lalo na, ano lang po ba yung non-bailable sa droga? Di, drug pushing, yun po yun. Pagalingan po ng abogado yan. Pag napatunayan ng abogado ng kabila na drug pushing, ang kaso ni Remulla, non-bailable. Pero pag napatunayan na user lang, di ba? User lang. Parang eng-eng din ako. User lang. Okay. Ito po ang tanong ni Clive Reyes. Pinoproblema po nila, bakit daw, akala ko ba hindi makikialam si Boying sa kaso ng anak niya? Bakit exempted sa drug test ng PIDEA si Juanito? Ito Clive Reyes, lapit mo ulong ito. Imubulong lang natin, nakakahiya eh. Kaya hindi pinag-drug test para makulta utak mo. Alam niyo dapat ganyan lang ang sagot niya sa mga yan eh. Bakit hindi pinag-drug test? Kala ko ba magiging fair si Remulla sa... Ang alam ko pag ganyan mga pag nahuhuli, dinadrug test din yung mga yun. Pero natin alam kung dinadrug test ba nila o hindi, di ba? Pero dapat dinadrug test din yung mga yan. Sa anak niya. Kaya nga hindi pinag-drug test para makulta yung utak mo. Di ba ngayon kulta-kulta na utak mo? Bakit kaya hindi pinag-drug test? Yung iba ba pinagda-drug test? O di magre-research ka, makukulta nga utak mo. Ganyan lang dapat yan sa mga yan. Bakit ka naman susundin, Clive Reyes? Minority ka nga. Dilawan nga kayo. Hindi nyo binoto si BBM, no? Tinututulan nyo lahat ng proyekto, tapos gusto nyo kayo masunod. Utot nyo. Di ba? Wala na. Okay. Eto po, dito po sila mainit ngayon. Bumabaha po na ngayon. Paul Soriano appointed as Presidential Advisor on Creative Communication. Presidential Advisor. Naku, may naglabas na po. Magkano buwan-buwan ang sweldo ni Paul Soriano? 200,000 mahigit buwan-buwan. Sa inimbento, ito term nila, sa inimbentong posisyon, kikita si Soriano ng around 200,000 monthly. Yan po yung kinagigigil nila. Tapos, dinudugtong-dugtong nila. Kamag-anak ni First Lady, no? Si Soriano ay kamag-anak ni First Lady at etc. Naku, tignan nyo siguro mamaya yung vlog ni, nakarinig na naman ang kamag-anak ni First Lady. Meron, Maharlika, meron ka na naman topic. Alam niyo, sa totoo lang. Ako hindi lang po ako naaaliw kay Maharlika eh. Henyo di ba? Henyo. Henyo po siya eh. Kasi, sabihin nyo kami, nagpapakahirap na mag-research. Siya may ongoing topic eh. May ongoing topic si Maharlika tungkol sa... At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundal ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.